Hi everyone, Coach Abs here at sa video natin na to ay pag-uusapan natin kung paano natin ilalak itong dashboard natin. So as you can see, meron tayo ditong ginawang dashboard. Yun nga lang, kapag binigay natin to sa ating stakeholder, ang mangyayari, pwede na lang galawin yung mga object natin. Halimbawa ito, pwede niyang galawin. Okay, ito naman, pwedeng galawin. And worst part nito, pwedeng ma-delete, okay, ng user yung ating mga chart dito sa ating dashboard. Kaya ang gagawin natin para maiwasan natin yung magalaw yung mga object natin or ma-delete yung mga object natin ay ilalak natin to. So para magawa natin yan, unang-unang natin gagawin is you have to click any object dito sa ating dashboard natin. Halimbawa, I will click this line chart natin. Okay? And then control A sa keyboard natin para ma-select natin tong lahat-lahat na to. And then right click kahit sa ang object na selected, halimbawa dito sa ating line chart. And then I will click the format object. Then I will go here sa ating size and properties. Then I will expand the properties kung hindi siya naka-expand. I will expand it and I'm gonna make sure na lahat ito ay nakalock po talaga. So I check it several times hanggang sa maklik ko to na nakalock yung object natin. So this means lahat ng object natin ay nakalock na po. So we will click that close button and para gumana to, kinakailangan natin i-protect yung sheet natin. To be able to do that, ang gagawin lang natin, pupuntahan natin yung home, okay? Under Cells Group, i-click natin yung drop-down arrow ng format natin and click natin tong format sheet natin. So this time, lagyan ko siya ng password, example this one, and then click OK. And then re-enter password to proceed, then click OK. So this time, kung kanina nagagalaw ko yung mga object natin, ngayon hindi na natin pwedeng galawin or ma-delete man lang. Yun nga lang, ang magiging problema natin dito ay yung slicers natin na hindi mo rin siya pwedeng maklik. Kaya ang gagawin natin is that kung alin yung mga object na gusto mong napipindot or nagagalaw, kahit nakalock yung sheet natin, pwedeng-pwede. So this time, I'm gonna click the format once again here, tapos i-unprotect ko na muna. Okay? And this is the password. Tapos eto, no? So ito, yung ating slicers na year, manager, channel, and then product, dapat clickable siya kahit nakalock yung screen natin. So if you remember last time, ang ginawa natin is nag-click tayo dito tapos nag-control A para mapili yung lahat at magsigurado natin na lahat ng object natin ay nakalock. So this time, isa-isay natin i-click yung mga object na kinakailangan natin i-unlock. So para magawa natin yan, i-click natin yung slicer para sa year. Tapos control sa keyboard natin, press mo lang yon. Tapos click mo yung manager, click mo yung channel, and then click mo yung product. And then right click mo lang to and slicer settings. Okay, right click and we have this one, no? Size and properties. Okay. And then, pupuntahan natin dito ulit yung ating properties. Dapat naka-expand yan. Tapos, naka-check yung lock natin. At gagawin natin dito, i-uncheck lang natin yung lock. So, mean to say, itong mga slicers natin na to ay naka-unlock na po ito. So, I'm gonna click that close button. And this time, sa pagkakataon na to, ay ilalock ulit itong buong sheet natin na to. Kumbaga, ipoprotect natin. So, punta lang tayo ng home, and then cells, group, tapos click natin yung drop-down arrow ng format natin, tapos you can click that protect, no? Protect sheet natin. Then I will type my password. Okay, pwede nyo itong gayahin. Itong kung alin mga naka-check dito at alin yung mga naka-check dito. Okay, and then click OK. And then yung password ko, para makapag-proceed ako dito, I just re-entered it and then click OK. So ngayon, this dashboard is now protected na hindi na natin magagalaw yung ating sheet natin na to, pero yung ating slicers natin, pwede na natin mapindot katulad ng ganito. 'Di ba? Napakagandang technique, napaka-powerful, especially kapag i-deploy na natin yung dashboard na ginawa natin para protected, okay, yung sheet natin at the same time, the user has capability to have an interaction dito sa ating mga slicers natin. So yun lang. Sana nakatulong sa atin itong video natin na to at kung gusto niyo pa makapanood ng maraming video, please
like, and follow yung ating YouTube channel. Thank you so much and God bless. Bye!